ito yung printer natin, no? May problema siya. So, model niya ay IP, ayan, 2770. So, yung error niya ay paper jam. Kahit naman na walang papel dun sa loob, dyan malinis. Pero, ganun pa rin yung error niya. Kahit na i-reset mo, nag-error. So, 3 blinks siya. 1, 2, 3. So, kapag ka nag-print ka or nag-test print ka, ganun pa rin. So, ang error nito ay lumalabas din yan. Ayan, ganyan. So, yung sira niyan ay sensor na. Kaya papalitan natin. So, dumating na yung sensor. Ayan, sensor. Galing China. Second hand lang to use, pero try natin kung gagana. So, baklasin ko lang. Kamali sa unbox natin, no? Oh, ayan, wala nang laman sa loob. Hindi siya binalot ng yung bubble. Karton lang ito. So, malinis naman. Pero halatang second hand siya kasi tignan nyo, meron siyang parang may kalawang doon. So, ito try natin kasi ito yung sensor. Yung ASF sensor ng printer. So, dalawa to. Ito yung pupunta dun sa papel, dun sa malapit. Ito yung sa dulo. Okay, install lang natin. Baklasin lang natin yung printer. So, buksan nyo lang yan. Sara nyo yung sa tray ng bond paper. So, yung tornilyo ay isa, dalawa. Tapos, meron din doon. Apat. Sa dalawa, tatlo, apat. O, kalasin na natin. Phillips screw, gamitin nyo. So, natanggalan natin yung takip niya sa taas. So, pag natanggal yung apat na screw, meron siyang parang lock dyan. May pin siya dito. Sungkitin nyo lang ng flat screw. So, ito yung papalitan natin yung sensor. Ito. Ayan, yung sensor na sinasabi ko kaya nag-error. Dalawa siya. Yun, tsaka ito. So, buo naman siya, kaya lagay na lang natin lahat. Pagka tinanggal mo yan, tanggalin mo lang dito screw. Ayan. Pagka tanggal yan, tanggalin mo din dito sa yun, ito. Connection nyo dyan. Tatanggalin ko lang, ano. So, ito natanggal na natin. Dati, pinalitan na natin to. Itong optocoupler na to, yung sensor na itong isa. So, tignan nyo na solder na yan. So, kinuha natin dun sa isang printer natin. Kasi yung isang ganito niya, sira din. Kaya ito yung good na kinuha natin dun. Pero, mga couple of 2 weeks lang nasira ulit. So, bumili na lang tayo ng second hand din to. Galing China. Ito, binili natin. Wala kasing brand new. Wala akong makita. Ayan. So, kabit ko lang. Tapos, pakita ko sa inyo kung okay na ba. Kung mawawala yung jam doon na error. Tsaka yung 3 blinks. So, alright. Ilagay na natin. Ito na yung binili natin sa China. Ito. Wala pang 100 pesos to eh. Nasa 80 plus lang yan nabili ko. So, yung link lalagay ko dun sa baba para makabili din kayo. So, nilagay ko na doon. Ganyan lang. Walang screw dito, ipit mo lang yan. Tapos yung mga cable niya. Tapos, yung ng sensor, ito, may screw to. Yung isa lang. Ito yung nabili natin, nakasalpak na. Ito naman yung tinanggal natin. Tago ko pa rin to. So, testing natin. So, open na natin, no. Nailagay natin yung mga screw. Ayan. So, open ko na kung meron pa ba yung error niya na 3 blinks. So, ayan. Wala na yung error niya, oh. So, green na lang. Ayan. So, try natin mag-test print. Test print tayo. Kung okay na. Kasi napalitan na natin yung autocoupler sensor niya.
So, doon tayo sa printer. Tapos, print test page. So, ayan. Nagre-read na. So, wala tayong black. Dinisable ko yung black kasi pangit yung printing niya. So, yung colored lang gagamitin natin. Yung pangit lang kasi sa printer, cleaning siya ng cleaning, tapos ikot ng ikot. Hindi tulad ng Epson na kapag ka nag-print ka ay print agad. Ayan, oh, tunog ng tunog. Oh. Ayan na, magpiprint na yan. Print mo na. Bandar ulit. Yun, oh. Oh, umikot na. Yan, nag-print na siya. So, alright ba? Tingnan natin yung print niya. Pero sira kasi yung cartridge nito, yung black, pangit yung sa print niya. Yung iba, meron, yung iba wala kasi para siyang gas ganun. So, yung ginagamit natin ngayon ay yung, ayan, print na, oh. Yung colored lang ginagamit natin. So, kapag ka may error na 3 blinks, try nyo munang i-reset. Pero ito na-reset ko na kasi, kaya sensor talaga yung sira niya. Tapos may error na jump paper dyan. Pero ngayon, wala nang jump paper na error. So, all working na. So, antayin lang natin matapos. Papakita ko yung print. Ito yung test print niya. Ayan. So, colored yung gamit natin. Ayan. Kasi yung black na cartridge niya, pangit na. Parang yung smudges na ganyan, no? Tapos hindi halata yung mga ibang print niya. So, alright. So, print tayo ng Philippine Competition Act. Ayan, para sa reviewer ng accountancy. Para sa review nila. So, try natin print yan, no? Ayan, printing na siya. Mabagal lang yung print nito kasi yung nilagay ko na setting ng printer ay eto, pakita ko sa inyo. Eto, naka-high kasi siya. Ayan. Kasi yung high, maganda yung print niya. Pero pagka standard, pangit din tulad nung sinasabi ko na may smudges yung print niya. So, talagang sira din yung cartridge. Need nang palitan. Pero pagka naka-high siya, yung black naman pagka naka-high, ganun pa din, may pangit na print. Pero itong colored, pagka naka-high, maganda. Yun nga lang, mabagal. Pero tiyagaan na lang muna para pagka may pera ulit, bilhin na lang ng cartridge. Ayan, oh. So, maganda naman yung print kapag ka-colored. Tapos yung ginamit ko dito colored lang. Dinisable ko yung black na cartridge.